palalabasin po nila na yung pera ng kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Kaya tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy, pati yung pera niya, para talagang masama ang gising ni Dilima na pagkamalan niya senador pa siya. Dilima, hindi ka nanalo. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, lumabas po ngayong araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Leila de Lima. Bago ilipat sa Damis, de Lima 6 opening of Kibuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, nililipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinaporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na po ni Ontiveros yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yan kung illegal yan. At yan, tignan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Lagi po nilang kinokonekta illegal na galing sa ibang bansa. Sa mga OFW, kinikikilan. Para po, ang mapunterya po nila yung pinapasok na illegal na pera. Pumapasok sa bank account, pumapasok sa pera. Parang ganun yan, no? Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin. No? Kinakailangan magmula po siya sa ibang bansa para po pumasok doon sa Anti-Money Laundering Law, no? O Anti-Money Laundering Act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskain yung ari-arian kasi nagmula sa illegal eh. Yan yung nakikita natin. Yan yung nakikita natin na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan para talagang mawala na po ng pondo. Naniniwala kasi siyempre, 'di ba? Lahat ng oligarko kontrolado nila, 'di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028 kasi dahil kay Apollo Kibuloy. Iniisip ng mga yan dahil may pera, no? Kaya tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy, pati yung pera niya para talagang drug na drug, wala nang ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte wala na, di ba? Kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious na obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. No? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun eh. Kahit ako, ang pinagtutunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna. Pucha, yung pera nga pala ng kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, baka ganun yung gawin. Kaya po napakaganda, best move talaga yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon. Ni Bulaklak, ni Gate, hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte. No? Yan yung mga pahayag ngayon ng
mula kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Kung iba po ang pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng kingdom, di ba? Baka wala pong background sa batas. Dahil siyempre religious yan pwede po silang magimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga kaso-kaso nila Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Eto pa po, isa pa. Ayun nga, no, malinaw na ngayon na talagang yung alliance, yung ang ginawang ka-unit team talaga, ang tinuluyan ng ka-unit team, itong mga Dilawan at hindi yung mga Duterte. Marami po ako naririnig, no, yung kawalan ng utang na loob. Importante po sa mga Pilipino yun yung utang na loob. Ngayon, ang naririnig mo na, di naman si Sara Duterte nagpanalo. Wala palang silbi si Sara Duterte. Bakit nyo niligawan na niligawan? Wala palang silbi yung mga Duterte sa panahon ng 2022 election ni BBM. Bakit nag-aksaya pa kayo na pumunta sa Davao? Yeah? Bakit nag-aksaya pa kayo na manikluhod para ligawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President? Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Pero malalaman naman natin yan. Huwag kayo mainip. Malalaman naman natin yan. Ngayon pa lang nga, binubugbog nyo na si Sara Duterte. Walang epekto no? Sayang. Sayang yung mga vlogger nyo na mayat-maya. Dalawa po ang binabanata ng mga vlogger ng mga BBM vlogger. Yung mga malalaking channel, ang binabanatan po nila si Sara Duterte at ang mga Duterte kasama na yung mga kalyado, SMNI, Kibuloy, yung maliliit, si Bado. Nakakatawa man. Si Mang Kanor Badong daw. Madali lang naman po sagutin niya. Si Mang Kanor may video yan, kaya Mang Kanor, hanapan nyo lang po ng video ko, wala po mapapakita. Bobo ba? Bobo pala, ba't hindi nyo mapatalsik? Bobo daw si Sara at walang silbi. Kung bobo si Sara at walang silbi, bakit hindi nyo mapatalsik? Bobo pala. Gigil na kayo patalsikin. Di ba? Bakit? Ganun katalino si Sara. Wala pang ginagawa. Hindi pa nagmamaktol na tirahin kayo. Hindi pa tinitira si BBM. Yan ang babobo. Hindi nyo nga matanggal sa pwesto. Opo, dalawa lang po. Yung malalaking vlogger, Duterte. Yung maliliit na si Mang Kanor Badong. Mga bugok nga, kaya hindi sila lumalaki. Sabi ng mga viewer nga nila, sino ba yung Badong na? Hindi pa nga ako kilala ng viewer nila, binabanata na. Mga bobo. Okay. Balik po tayo rito. Bakit po ito napakamali? No? Una, Dilima at saka Ontiveros. Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi government official si Pastor Kibuloy. Naintindihan niyo ba? Hindi po siya subject, no, sa mga katulad natin na mga government official in the first place. Kaya nila dinadala sa AMLA dahil hindi nila pwedeng dalhin dito sa batas ng mga gobyerno. Taga-gobyerno ba si Kibuloy?
Anong karapatan ninyong pabuksan yung kanyang wala namang kaso na nagwawarat na buksan yung kanyang si De Lima, isa pa pala. Baka masama ang gising ni De Lima na pagkamalan niya senador pa siya. De Lima, hindi ka nanalo. Real talk lang kita. Baka akala mo senador ka eh. Hindi ka nanalo. Dito nga ako bilib, no? Hindi na nanalo, talo na. Bakit halos lahat ng sinasabi nitong tao na to pinipick up ng media? Anong importansya nito?